Mga kabayan, sa wakas matapos ang halos 2 linggo na paghahalughog ng PNP sa loob ng KOJC compound, nasa kamay na ng PNP Custodial Center itong wanted na si Pastor Apollo Quiboloy at 4 pa niyang mga kasamahan. Kagabi ay naglabas ng pahayag si DILG Secretary Benhur Abalos at sinabing nahuli na si Pastor Quiboloy. Pero agad na inalamahan ito ng iba't ibang grupo dahil kusang sumuko ang grupo ni Quiboloy sa mga tauhan at opisyal ng AFP at ito ang kinumpirma ng PNP spokesperson na si Jen Pajardo. Okay, magandang gabi po. 3 bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Quiboloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Ayon pa kay Pajardo, nagkaroon ng negosyasyon sa pagitan ng PNP at mga KOJC members na binigyan sila ng 24 oras para sumuko at kung hindi ay mapipilitang pasukin ng PNP ang isang bahagi ng compound kung saan ay mahigpit silang pinagbabawalang pumasok ng mga KOJC members. Nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang 1:30 po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Samantala, nagkaroon naman ng agarang preskon ang grupo ni PNP General Torre III kagabi kung saan ay pinasalamatan niya ang kanyang mga pulis dahil sa di umano ay ginawa nitong effort sa paghahanap kay Pastor Quiboloy. Sa kabila nito, inamin naman ni Torre na hindi sila ang nakahuli kay Quiboloy kundi kusa itong sumuko sa AFP taliwas sa naunang pahayag ni Abalos. Mabuhay tayo lahat! Maraming salamat pong muli sa inyong kooperasyon. Sa 2 linggo nating paghihirap, nagbunga rin ang lahat ng ito. Ayon pa kay Torre, masaya siya na nasa kamay na ng mga otoridad si Quiboloy kahit hindi sila mismo ang nakahuli sa kanya. Naniniwalaan niya siya na lahat ng kanilang ginagawa ay nakatulong para sumuko ito. You know, this is a full government approach. Diba? This is a full government approach. Hindi yan kung sino ang may credit, sino ang may... Walang ganun. Basta, ang importante, ang utos ng korte ay nasunod. Dahil sa pangyayaring ito, masaya namang nagsiuwian ang grupo ng mga kapulisan dahil sa wakas ay makakapahinga na rin sila ng maayos at makakasama na rin nila ang kanilang pamilya kung saan ay babalik na sa normal na duty at operasyon ang kanilang tungkulin sa bayan. Medyo ginawa naman, makakaligo na ng ipan, makakatanggal na ng combat shoes. Magiginawa na yung katawan, ma'am. Tapos, makakasama na yung pamilya. Ilang days kayo dito, sir? Dito, ma'am, sa KOJC? 16 days, ma'am. Samantala, binatikos naman ng kampo ni Pastor Quiboloy itong si Abalos at Torre. Ayon kay Banat Bayancor ng SMNI, masyadong naging pabida agad itong si Abalos at Torre kung saan ay nag-claim ang mga ito na naaresto nila ang grupo ni Pastor Quiboloy, taliwas ito sa totoong nangyari. Kaya nga po ito lang ay paalala lang po, lalabas diyan, bida-bida na naman si Abalos, bida-bida na naman si Marbil at siyempre ang iyawang si Torre, bida-bida na naman. Pero isang ang katotohanan dito, napahiya po si Torre. Malinaw po, napahiya si Torre at yan po ang sinasabi ng mga taga-KOJC. Kaya nga sinasabi natin, tagumpay. Tagumpay po. Anong ibig sabihin nun? Tagumpay in a sense na totoo ang sinasabi ng mga taga-KOJC. Hindi po nagtatago sa loob ng KOJC si Pastor Quiboloy. Sumuko po siya sa AFP, sa ISAP. Dagdag pa ni Banat Bay na palpak ang lahat ng intel ni General Torre kung saan ay sinabi niya na nasa ilalim ng lupa itong si Quiboloy at di umano ay nadidetect na isang device ang heartbeat ng pastor. Kaya agad silang naghukay sa lupa para hanapin si Pastor Quiboloy. Palpak po ang lahat ng intel nito ni Torre na nasa loob ng KOJC.
Palpak po lahat ng pinagsasabi niya, lahat ng paghuhukay niya, palpak. Sa totoo lang, nakakatawa siya kasi ground commander na walang kaalam-alam. Mantakin mo sabihin niya sa press, wala po akong alam dyan, kay Abalos, tanungin, o kaya tanungin niyo lang spokesperson ng PNP. Ibig sabihin, hindi po siya kasama doon sa inner circle na nag-uusap. Ganun Torre, walang kaalam-alam sa nangyayari. Ha, kita mo naman, pahiyang-pahiya ka dyan, wala kang kaalam-alam. Samantala nagsalita na ang kampo ni Pastor Kibuloy at sinabi ang totoong dahilan ng pastor kung bakit siya sumuko. Ano kaya ang mga rason at nag-udyo kay Kibuloy para siya ay sumuko sa AFP? Yan ang ating alamin sa naging pahayag ni Atty. Torion, ang abogado ni Pastor Kibuloy. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Babantay ko lang naman. Atras niyo po ng konti. Okay, magandang gabi po. Tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. So, ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at natapos na rin po yung physical and medical examination. At nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang 1:30 po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum ng within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Ma'am, sa loob po ba ng sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sumuko o doon po mismo sumuko? Yes po. Apo. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Ma'am, dito sa loob ng PNP Custodial Center, magkakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye po dyan. Maraming salamat po, yun lamang po. May mga susunod na mangyayari po? Ongoing po yung processing po ngayon dahil 5 katao po yan. Sabay-sabay po silang binubuking po ngayon at na-inspect na rin po sila at nasa maayos naman po silang kondisyon. Although some of them based po doon sa medical examination po, medyo mataas po yung BP. But other than that, okay naman po sila at tuloy-tuloy po yung processing po ngayon. Ma'am, which case po sila na binuking po kanina? Lahat po ng kaso at dyan din po nangyari pagdating po nila dito sa custodial ay isinerve po yung warrant of arrest po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, 3 kaso po ito. Yung kay Pastor Kibuloy po, yung child abuse po, yung sexual abuse at yung pong qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. At pagkatapos po noon ay binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda rights at mga kakapatan po. At pagkatapos po noon ay tuloy-tuloy na po yung ginawang proseso. Ongoing po yung proseso po. Ma'am, bali na ng 24 hours ultimatum po na nagamitin nyo kanina. Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila. Otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaroon po ng negotiation ang PNP na kinatawan po ng intelligence group at ISAP. Pinagtulungan po ito that led to the peaceful surrender po nila Pastor Kibuloy at apat pa at papasalamat po tayo doon sa naging mapayapa pong at least itong proseso po na ito. Ma'am, saan in particular sila nagtago?
I don't have at liberty to reveal that. Ang importante po sa ngayon ay nasa kustodiya po ng PNP po ito at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan po natin na i-return po yung mga warrants of arrest doon po sa mga issuing courts, particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isang pa po natin sa Davao at doon naman po sa RTC 159 po. Ma'am, yung Pero hindi po underground, ma'am. Wala pong underground. I don't have any information on that po. Ma'am, Sa yung- importante po ay nasa atin na po yung mga pinaghahanap po. Ma'am, same lang ba yung room na can you give us kung merong aircon, merong ano po paano? Wala pa po, hindi ko pa po nakikita kung saan po silang kwarto po manililib at meron na pong plano dahil nga kanina nga po habang ongoing po yung negotiation ay pinagplanuhan na rin po kung saan po silang mga cell na po mapupunta. But magbibigay po kami ng additional details as we go. Pero definitely ma'am, magkakahiwalay sila. Magkakahiwalay sila. Ano po yung plano, ma'am? Ano po yung plano? Ano po yung nakasaad sa plano, ma'am? Well, as to the operational details and planning, antayin na lang po natin na papatapusin lang po na natin yung proseso po. What's important is we just would like to confirm po na nasa custody na po ng PNP si Pastor Kibuloy at iba pa. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Matapos ang 2 linggong paghalughog ng Philippine National Police sa loob ng KOJC compound sa Davao City, nasa kamay na ng mga otoridad si KOJC leader Apollo Kibuloy at 4 pa ang co-accused nito na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at Silvia Semañez. Una nang sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos sa kanyang Facebook post na nahuli na si Kibuloy kasama ang larawan ng religious group leader. Pero pinabulaanan ng isa sa mga abogado ni Kibuloy ang pahayag na ito ng kalihim at sinabing hindi nahuli ang kanyang kliyente kundi sumuko umano ito sa intelligence service ng Armed Forces of the Philippines. Nagpapasalamat naman si Police Davao Regional Chief Brigadier General Nicolas Torre III na siyang nauna sa paghahanap kay Kibuloy sa ginawang pagsuko ng religious group leader pati na sa kooperasyon ng KOJC members sa ginawa nilang operasyon sa loob ng compound. Sumuko sa mga otoridad sina Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at 4 pang co-accused nito. Nakakulong na sa ngayon ang 5 akusado sa PNP Custodial Center matapos na agad na ilipad mula sa Davao City. Hawak na ng Philippine National Police si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at 4 pang co-accused nito. Ito'y matapos na sumuko sa mga otoridad kahapon ng hapon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, sa loob ng KOJC compound sumuko ang 5 akusado. Kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silvia Semañez po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130. Bago ang pagsuko ng 5, sinabi ni Colonel Fajardo na binigyan ng PNP ng 24 oras na ultimatum si Kibuloy para sumuko. Kung hindi aniya ito gagawin ng religious leader, ay papasukin na ng mga pulis ang isang gusali sa loob ng KOJC compound na ipinagbabawal na pasukin ng mga otoridad. Nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang 1:30 po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa pamapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. Nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Sinabi ni Colonel Fajardo, isinailalim ang mga akusado sa booking procedure, ganun din sa medical at physical examination. Bukod aniya sa mataas na BP ng ilan sa mga ito, ay wala naman ibang naging problema. Mamaya, agad naman aniyang ibabalik sa Quezon City RTC ang warrant of arrest ng mga ito sa kasong child at sexual abuse. Habang sa Pasig naman, ang kasong qualified human trafficking. Inaasahan po natin na i-return po yung mga warrants of arrest doon po sa mga issuing courts, particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isang pa po natin sa Davao at doon naman po sa RTC 159 po. Nagpapasalamat naman ang PNP sa payapang pagsuko ni Kibuloy.
Si Kibuloy at 4 na iba pa ay mananatili sa PNP Custodial Center hanggat walang inilalabas na commitment order ang korte kung saan sila ikukulong. Balik na sa kani-kanilang dating assignment ang mahigit 2,000 pulis na i-deploy sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City. Ito ay matapos sumuko sa mga otoridad ang KOJC leader na si Apollo Kibuloy at 4 na co-accused nito. August 24 ng madaling araw nang pasukin ng daang-daang pulis ang KOJC compound para hanapin si Kibuloy at mga kasamahan nito. Kasama sa mga idineploy na pulis ang CDM contingents, tactical security teams, arresting personnel, investigators, searching personnel at ancillary services team. Ang mga ito ay mula sa Police Regional Offices 10, 12, 13 at SAF. Ayon kay Police Regional Office 11, Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, pasado alas 7 kagabi nang ipina-pull out niya ang kanyang mga tropa sa compound. Kahit pagod, nakangiting umalis sa compound ng mga pulis, bit-bit ang kanilang mga gamit. Makakapagpahinga at makapagbihis na umano sila ng maayos. Medyo ginawa naman, makakaligo na ng makakatanggal na ng combat shoes. Magiginawa na yung katawan, ma'am. Tapos, makakasama na yung pamilya. Ilang days kayo dito, sir? Dito, ma'am, sa KOJC? 16 days, ma'am. 16 days? 16. Doble naman ang saya ng isang pulis na ito dahil kasabay ng kanyang kaarawan ang pagtatapos ng kanilang assignment sa Davao City. Happy birthday, Nagdiwang at nagsaya naman ang mga KOJC members dahil malayo na silang makapagtipon-tipon sa loob. Nakipagkamayan at nagpasalamat pa sila sa mga lumalabas na tropa ng pulis. Mayroon namang umiiyak habang nananalangin sa loob ng KOJC Cathedral. Kagabi, nagkaroon ng pagtitipon at kasiyahan ng mga pulis sa loob ng Camp Katitipan sa Davao City. Dito nagpasalamat sa General Torres sa kanyang mga tropa. Mabuhay tayo lahat! Maraming salamat pong muli sa inyong kooperasyon. Sa 2 linggo nating paghihirap, nagbunga rin ang lahat ng ito. Anya, tapos na ang kanilang tungkulin sa pagsisilbi ng warrant of arrest, kaya maaari nang umuwi o bumalik sa kanilang mga assignment ang mga pulis. Effective this moment, uwian na sila. And I'm asking just the higher headquarters, nabigyan naman sila ng leave. Ayon pa kay Torre, masaya siya na nasa kamay na ng mga otoridad si Kibuloy kahit hindi sila mismo ang nakahuli sa kanya. Naniniwalaan niya siya na lahat ng kanilang ginagawa ay nakatulong para sumuko ito. You know, this is a full government approach. Diba? This is a full government approach. Hindi yan kung sino ang may credit, sino ang may... Walang ganun. Basta, ang importante, ang utos ng korte ay nasunod. So, kanina nga ho nag-post si Abalos na sumuko na daw si Pastor Kibuloy. Hindi po totoo yon. Ang totoo po niyan ay hindi po sumuko sa PNP kasi pinalalabas nila na nahuli daw or kung ano-ano man ang sinasabi nila. Hindi po nahuli ng PNP, hindi po sumuko sa PNP. Ito po yung sumuko sa AFP, sa sundalo. Okay? Particular na sa ISAP. Okay? So ito po linawin natin. Ang ISAP po kasi pag nagtrabaho yan, tahimik yan. Sa kanila sumuko si Pastor Kibuloy at sila po ay isosurrender po nila sa kapulisan bilang ukautusan ng korte. Kasi tandaan po natin, ang mga sundalo ay hindi po pwedeng makialam sa pagdating sa mga korte-korte. Dapat po nag-i-implement yan ang pulis, ang PNP. Kaya nga po ito lang, ay paalala lang po, lalabas dyan, bida-bida na naman si Abalos, bida-bida na naman si Marbil, at siyempre ang iyawang si Torre, bida-bida na naman. Pero isang ang katotohanan dito, napahiya po si Torre. Malinaw po, napahiya si Torre at yan po ang sinasabi ng mga taga-KOJC. Kaya nga sinasabi natin, tagumpay. Tagumpay po. Anong ibig sabihin nun? Tagumpay in a sense na totoo ang sinasabi ng mga taga-KOJC. Hindi po nagtatago sa loob ng KOJC si Pastor Kibuloy. Sumuko po siya sa AFP, sa ISAP.
again, tahimik po ang ISAP na hindi po nila i-claim yan, hindi po nila sasabihin yan dahil po sila ay simple lang magtrabaho. Pero kaya nga magandang nangyari kasi po sa ISAP, hindi ho, ang mga taga-ISAP po kasi mga profesional. Yan po ay mga talagang nakita natin, hindi po dumanak ang dugo dahil sa kanila po dumaan. Pero kung kay Torian o di kaya kay Marbil, naku po, kita nyo naman kanina, 10,000 ang pinadalang mga kapulisan. Kung sa kanila po yun, malamang sa malamang, gulo na ho ang nangyari, madugo na ho. Ganito ang tanong ng iba. Sandali. Di ba dahil sa pagpe-pressure ni Torre kaya sumuko si Kibuloy, si Pastor Kibuloy? Hindi po. Planado na po 'yan. Sigurado ako, hindi ko pa po alam, sigurado ako na yan po ay planado na ni Pastor Kibuloy. Malamang sa malamang, hindi ko po ito personal na kaalaman malamang sa malamang ay meron na po silang kasunduan before ng AFP o ng ISAP. Hindi natin alam. Pero for sure, sabi nga ni Pastor Kibuloy noon pa, hindi naman niya tatakbuhan ito. Sinasabi niya, sa tamang forum lang, sa tamang mga tao lang. Ang problema po kasi ngayon, kung dumaan po sa PNP yung pagsuko, hindi natin alam kung saan idediretso si Pastor Kibuloy. Di ba sinasabi niya, mga Amerikano ang gusto magpahuli at Amerikano ang nag-utos sa kapulisan natin? Malamang sa malamang, kinuha na po siya at dinala na sa Amerika. Kaya nga po sumuko na lang sa sundalo. Sigurado, meron na silang kasunduan na hindi sila isusuko sa Amerikano. Yun lamang po ang gusto ni Pastor Kibuloy. Ibig sabihin, tagumpay po yung pinaplano ni Pastor Kibuloy na harapin ang kaso sa Pilipinas. Hindi yan ang issue. Ayaw lang niya na sa Amerika. Kasi sa Amerika, alam naman natin kung anong gagawin sa kanya. Malamang sigurado, baka palabasin na tumakas na nanlaban dahil gusto siyang mawala ng Amerika. So ganito ang nangyari. Kaya tagumpay ito para kay Pastor Kibuloy. Dahil palpak po ang lahat ng intel nito ni Torre na nasa loob ng KOJC. Palpak po lahat ng pinagsasabi niya, lahat ng paghuhukay niya, palpak. Sa totoo lang, nakakatawa siya kasi ground commander na walang kaalam-alam. Mantakin mo sabihin niya sa press, wala po akong alam dyan, kay Abalos, tanungin, o kaya tanungin niyo lang spokesperson ng PNP. Ibig sabihin, hindi po siya kasama doon sa inner circle na nag-uusap. Ganun Torre, walang kaalam-alam sa nangyayari. Kita mo naman, pahiyang-pahiya ka dyan, wala kang kaalam-alam. Pero mantakin mo, dinala mo ang lahat na resources dyan, ginastusan mo ng kung ano-ano, yung pala wala dyan sa loob. Anong tawag sa'yo? Katatawanan, isang payaso, isang clown. Hindi mo alam kung asa nangyari yung pagsuko. Di ba? Mas nalaman pa natin. Ako po, A1 ng information natin na sa ISAP sumuko si Pastor Kibuloy, sa AFP, at eto abangan ninyo sa mga balita, hindi po palalabasin na sa AFP siya sumuko, hindi po palalabasin sa ISAP siya sumuko. Kasi gustong maging credit ni Abalos ito. Dahil alam naman natin si Abalos tatakbong senador. So palalabasin nila kay Abalos sumuko. At ang AFP, tahimik po yan. Hindi ho yan magsasalita, professional po yan, lalong-lalo na ang ISAP. I would like to inform the Filipino people that Pastor Apollo C. Kibuloy has decided to submit himself to the folds of law even if he was supposedly awaiting the results of the legal remedies that his lawyers have resorted to in order to prove his innocence. Why did he do this? He did this simply because of the fact na ayaw na niyang hindi na niya matiis pa ng kanyang puso na makita yung kanyang mga followers whose rights are being trampled upon, where the arrest warrant has been converted into a license to turn the KOJC compound into a police garrison, where his beloved cathedral, the KOJC cathedral, has been turned into a command post.
of the police, where the JMC school has been converted into a mining pit, no? And one of his members died, scores got injured, and his vehicles, or the company's vehicles affiliated with him, have been illegally confiscated, no? All of which were factors why he decided to surrender. It was really a surrender, not an arrest. We would like to appeal to everyone who have been providing fake news that he got arrested. It's not true. Please be guided that he voluntarily surrendered to the folds of the law, and that is the real news of the matter, and even the PNP acknowledged that, no? So I have to clarify that, because Pastor Apollo C. Quiboloy was constrained to do this because, as what I have said, naaawa na talaga siya sa kanyang mga followers po and members po. Ayaw na niya maglalak pa yung sitwasyon. So maski na may tsansa sana na mag-grant yung aming mga remedies, pwede po sana na mapa-dismiss ng makapagbigyan kami ng Court of Appeals, yung certiorari namin, ma-nullify yung warrant of arrest at saka information, hindi na niya hinintay yun.